Magandang umaga mga ka-OK, magandang umaga lungsod ng Olongapo. Samahan niyo po kami muli ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang mga balita sa pamamagitan niya ng ating programang Pinalakas Online. Ayan, hatid po sa inyo na Subic Broadcasting Corporation na naglalayong ihatid ang mahalagang kaganapan at impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office sa loob po ng ating lungsod. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang inyong Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynold D. Parentela, ang Community Affairs Development PNCO ng Olongapo City Police Office. Ayan, ito po ang ating Balitang Pulis Gapo. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ayan, thanks God, it's Thursday na naman at naku po, at sa pagkakataong ito, ngayong araw ay pinagdiriwang po natin ang 127th anniversary of Proclamation of Philippine Independence. Yan po ay ang diwa ng kalayaan at lakas ng mga Pilipino. Ayan, tama ka dyan partner, no? Ang buong puwersa ng Olongapo City Police Office ay nagbibigay pugay sa diwa ng paglaya at sa katatagan ng sambayanang Pilipino. Kaya naman maligayang araw ng kalayaan mga ka-OK, at kami po ang inyong mga kasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol po yan sa mga programs and activities na isinagawa po ng inyong kapulisan dito po sa lungsod ng Olongapo. Mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng mga ating PNP activities sa ilalim niya ng pamumuno ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam. At sa pagsasakatuparan po yan ng mga hakbang at gampanin, natutugon naman po para sa ating mga kababayang Olongapenyo. Hangad po ng bawat miyembro ng pambansang pulisya dahil sa bagong pulis, ang gusto ng pulis, ligtas ka! At ang lahat ng yan ay patuloy naming ipinatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Nicolas Deloso Torre III na may layuning magbigay ng magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula June 6 hanggang 10, 2025 sa kabuuan po may 3 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umaya mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa ating campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nagtala po ng isang drug personality na naaresto mula sa matagumpay na isinagawang anti-illegal drug operations kung saan nakapagkumpiska po tayo ng 1.193 grams ng shabu na may kabuuang standard drug price na 8,112.40 pesos. Kaugnay nito na aresto ang isang high-value drug suspect sa bypass operation ng Olongapo City Police Office. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 6 sa pamumuno po ni Deputy Station Commander Police Captain Victorioso B. Lago ang isang high-value drug suspect sa isang anti-illegal drug operation sa Barangay Barreto noong June 6 taong kasalukuyan. Ang suspect ay kinilala sa alias na LV, 30 taong gulang at walang asawa. Siya ay residente ng Purok 6, Barangay Karapakuan, Subic, Zambales at hinuli bandang alas 5 ng hapon sa Rosal Street, Barangay Barreto. Si LV sa kabila ng isang pagiging drug watchlist ay nahulihan na nagbebenta ng isang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na may bigat na 0.17 grams sa isang undercover na pulis. Pagkatapos naman ng transaksyon, nakuha pa sa suspect ang 2 karagdagang sachet ng shabu na may kabuang bigat na 1.81 grams na tinatayang aabot sa 12,308 pesos. Batay po yan sa standard drug price value. Na-recover din ang 300 pesos na ginamit bilang mark money sa operation. Isinagawa rin ang on-site inventory ng ebidensya, alinsunod po yan sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kasama po ang Barangay Kagawad ng Barangay Barreto at kinatawan ng media. Ang naturang suspect po sa kasalukuyan nakadetine sa custodial facility na nasabing police station habang inihahanda naman po ang kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 sa ilalim po yan ng Article 2 of Republic Act 9165.
Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person, 2 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkahiwalay na isinagawang manhunt operations. Kaugnay nito mga ka-ukay na matagumpay na naaresto ang pinagsanib puwersa ng tracker team ng Police Station 1, Olongapo City Mobile Force Company at City Intelligence Unit Office ng Olongapo City Police Office ang may alias Ernie Dakong alas 12:40 ng gabi noong June 9, 2025. Isinagawa ang operation sa 22nd Place Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ni Honorable Edwin C. Torres, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 73 3rd Judicial Region, Olongapo City. Ang nasabing akusado ay nahaharap sa kasong physical injury na may inirekomendang piyansa na 1,500 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Pagkatapos maaresto, dinala si Ernie sa himpilan ng Police Station 1 para sa dokumentasyon at proseso. Binibigyan diin po ng mga otoridad ang halaga ng koordinasyon sa pamamagitan ng mga unit ng pulisya at suporta ng komunidad sa mabilis na pagpapatupad ng mga utos ng hukuman. Ang operasyong ito ay nagpapakita ng ating patuloy na pagtupad sa batas at pagsiguro sa kaligtasan ng publiko. Maliban dyan, isang matagumpay ding na aresto ang suspect sa paglabag sa anti-gambling law. Ayan, noong June 10, taong kasalukuyan, bandang alas 4:15 ng hapon, matagumpay na inaresto ng Police Station 3 Tracker Team si alias Noel, 55 years old, construction worker at residente ng Balik-Balik Santa Rita, Olongapo City. Si Noel ay inaresto dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1602 or anti-gambling law. Ang warrant of arrest laban kay Noel ay inisyu ni Honorable Esmeralda Balderas David, Presiding Judge Municipal Trial Court in City's 3rd Judicial Region, Branch 4, Olongapo City, Zambales noong November 29, 2023 at ito ay may recommended bail na 30,000 pesos. Ang pag-aresto ay sinagawa sa kahabaan ng Magsaysay Drive, Barangay Istapinac, Olongapo City. Kasalukuyan po siyang nakakulong at naghihintay ng pandinig sa kanyang kaso. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy din pong nakatuon sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lungsod. At yan ang ilan sa mga operational accomplishment ng ating kapulisan sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay at ganon din ng pamahalaang Olongapo. Bilang pagsuporta sa adikain ng lungsod, nakilalanin ang mga bayani ng kaligtasan. Aktibong nakibahagi ang Olongapo City Police Office sa Bayani ni Kaligtasan Volunteer Recognition Program na ginanap kamakailan bilang bahagi ng ika-28 anibersaryo ng Olongapo Fire Rescue Team. Ang programa ay inorganisa ng Olongapo City Disaster Risk Reduction and Management Council upang parangalan ang mga voluntaryo nag-alay ng oras at pagsisikap para sa disaster preparedness at risk reduction. Mga tampok sa naturang aktibidad ay ang pamunuan ng CDRRMO, ang Olongapo City Police Office, ang DILG, kasama rin po ang mga barangay officials ng ating lungsod. Nagbigay naman ng espesyal na mensahe si Mayor Roland C. Paulino Jr. na nagpugay sa mga volunteers at hinimok ang komunidad na patuloy na maging handa. Mga pangunahing aktibidad, ginawa po ang awarding of commendation sa 50 DRRM volunteers at ginawaran po ito ng sertipiko at plake bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon. Kasunod po nito ang signing of Memorandum of Understanding or MOU sa ating mga radio groups. Pirmado po ito ang kasunduan sa pagitan ng CDRRMC ng inyong kapulisan at ang ating local na radio groups para sa mas mabilis na komunikasyon sa panahon ng emergency. Kasama din po ang turnover ng PPE, kasama po dyan ang raincoats. Nagkaloob ang CDRRMC ng 100 raincoats sa mga volunteers bilang proteksyon sa kanilang paglilingkod. Ginanap po ang programa sa Olongapo City Multipurpose Evacuation Center, isang pasilidad na nagpapakita ng integrasyon ng disaster preparedness sa pang-araw-araw na serbisyo. Ayan po ang unang salvo ng ating mga balita. Muli pong magbabalik ang inyong Pulis Gapo. Manatili pong nakatutok sa ating programa. Dito lamang po yan sa DWOK-FM. Ito ang radyo ko. Balita Pulis Gapo.
Muli po nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. Ayan. Muli po, ang inyong Olongapo City Police Office ay nagpapaalala sa ating mga kababayan patungkol sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan po ang Olongapo City Police Office sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago po natin ibahagi online. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito nang hindi po inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala ng pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ilalim ng ating batas na Anti-Fake News Act of 2017. Naniniwala po at ang inyong kapulisan ng Olongapo City Police Office na ang pagpapakalat ng maling balita ay seryosong bagay na may kaparusahan. Nananawagan po tayo sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong po sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating komunidad. Ayan, sa ating mga ka-okay, para naman po sa ating community engagement, dahil malapit na naman ang pasukan at pagbubukas ng mga paaralan nitong June, hangad po ng kapulisan ang kaligtasan ng inyong mga anak. At bilang bahagi ng aming PCR program for Oplan Balik Eskwela School Year 2025 to 2026, patuloy po na pinaiiting ng Olongapo City Police Office ang kaalaman ng publiko ukol po sa iba't ibang uri ng kriminal na modus operandi sa pamamagitan po yan ng Oplan Bandilyo. Kasama din po ang social media platform na aming ginagamit para po maipaabot sa inyo ang aming mga nais iparating. Maliban po dyan, personal din na namamahagi ang mga tauhan ng bawat police station ng mga flyers at IEZ material sa mga kalsada, palengke, gayon din po sa inyong mga paaralan, simbahan at iba pang pampublikong lugar. Ang aktibidad na ito ay malaki ang maitutulong sa pagbibigay ng kaalaman sa ating komunidad, lalo na po sa mga mag-aaral. Kasama rin po dyan ang ating mga magulang at syempre sa ating mga guro, upang matukoy at makaiwas sa mga posibleng banta ng kanilang kaligtasan. Isa pong malinaw na patunay na matibay na panindigan ng PNP sa pagpigil po sa krimen at pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. At yan mga ka-okay ang ilan sa ating accomplishment on community engagement and intensified information operation. At siyempre ang lahat ng mga aktibidad na yan ay bahagi po ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng Philippine National Police sa pamamagitan po ng Community Affairs and Development. Kaya naman, hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. Ayan mga ka-okay, meron po tayong bisita ngayong umaga. Ayan, kasama po natin mga ka-okay ang Chief ng Internal Affairs Service ng Olongapo City Police Office. Ayan, makakapanayan po natin siya mga kaibigan, Police Captain Johanna Yalong. Magandang umaga ma'am, bati po muna kayo sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat Ma'am Mean. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga ka-Olongapeño, no? At ako'y taga rito din naman ako. Ayan, opo. Nagbabalik lamang po. Ayan. Okay. Ma'am Yalong, syempre, Internal Affairs Service, gusto pong malaman ng ating mga ka-okay, ano po ba yung mga duties and responsibilities basically po ng inyo pong tanggapan? Sa duties and responsibilities, Olongapo City Internal Affairs Service, mainly, the function is to conduct investigation dun sa mga allegation na nakukumit or misconduct against dun sa PNP personnel. Ayan. No, we ensure also the accountability ng lahat ng member ng pulisya doon sa administrative case. So secondly, inspection and audit. So inspection ng personnel, so accounting of personnel, and audit of the unit, stations, office, yan. So pangatlo, we conduct adjudication. So sa adjudication, nandyan yung summary hearing. So we also prosecute, nandun na sa investigation yon, may mga proseso na ginagawa. Para magkaroon kami to come up dun sa aming investigation report or the report of investigation na isasubmit namin doon or isasubmit namin para sa disciplinary authority for the decision
ng ating DA, ano. And then we also file criminal charges, administrative charges, file criminal charges against PNP. So yun ang hindi masyadong medyo kilala or nalalaman ng ibang kapatid natin na sa kapulisan, ano, na ang Internal Affairs Service ay may authority or may jurisdiction na mag-file ng criminal charges against PNP, and we also gathered evidence, and we also pwede rin kami maging prosecutor. Ayan, pero syempre ma'am, sinisigurado po ng inyong tanggapan yung authenticity ng mga complaint laban sa ating mga kapulisan. At the same time, syempre mga ka-OK, sinisigurado po ng inyo ng ating pong kapulisan, ng ating mga pamunuan, na hindi naman po umabuso yung ating mga kasama. Oh. No, ayan. Ma'am, kung sakasakali pong merong gustong pumunta, gustong bumisita sa inyong tanggapan, saan po ba nila makikita ang inyong opisina? Oo. Sa ngayon, we temporarily located in front of Camp Cabal. So dati nasa loob kami, no, nagkaroon for the betterment of the campus siguro, at para magkaroon tayo ng talagang kaayusan. So na-relocate kami temporarily sa Driftwood. In front of Camp Cabal. Yung dating, yung supposedly tourist police office. So doon po, ayan, madali nyo po mapupuntahan ang ating Internal Affairs Service. Ayan. Additional lang. So we also conduct yung periodic report. Ang Internal Affairs Service kasi ay nagkakaroon ng report yan para isasubmit sa NAPOLCOM, and then i-course through sa aming line, and then i-diretsong i-report ang mga behavior and other issues ng mga PNP kay Chief PNP. Ayan mga ka-OK, no? Isa po sa mga opisina ng Olongapo City Police Office or ng Philippine National Police ang City Internal Affairs Office. Bago tayo magdako sa safety tips, Ma'am Yalong, meron po ba kayong mensahe na gustong ibigay sa ating mga ka-OK? Okay. Since hindi po ako masyadong nakikita, so since nandun pa rin yung pusong Olongapeño natin, dahil dito lumaki. Since 1999 nandito na po ako, nanggigilid-gilid lang. So nagkaroon ng pagkakataon na ma-reassign sa ibang lugar. So nandito kami ngayon purposely para mag-looking forward pa rin sa develop or improvement ng Olongapo, hanggang sa ang kakayanan ng Olongapo City Internal Affairs Service. Kung mayroon kayong problema o gustong idulog, lapit lang po kayo. So may mga walk-in complaints naman din kami rin ang humahawak ng mga motopropyong sinasabi, yung sa operations na nagkakaroon ng problema ang ating mga kapulisan. So open po kami dyan. At temporarily, doon muna nyo kami matatagpuan sa opisina namin, and then unti-unti i-improve natin through the help of the police, the Olongapo City Police Office. Ayan mga ka-OK. Ibig sabihin po, ganyan po kaseryoso o kasincere ang pamunuan ng Olongapo City Police Office. Siyempre sa pangunguna po yan ng ating City Director, na ibig sabihin kung kami naman din po ay nagkamali, nandiyan din naman po ang IAS para i-ensure po yung fair and balance ng ating serbisyo. Ayan, sa ating pagbabalik mga ka-OK, pag-usapan po natin ang ating mga safety tips. Maraming salamat sa panahon, sa pagbisita sa atin sa dito sa atin sa radio station, dito sa DWOK FM. Ito ang radyo ko. Muli pong magbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Balitang Pulis Gapo. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Kanina lamang ay nakasama po natin ang Guardian of Integrity, ang Chief ng City Internal Affairs Service, si Police Captain Johanna Yalong. At sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pagbibigay ng ating mga safety tips para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Ayan, narito po ang mga tips laban po sa ating krimen na karnapping. Ito po yung mga paraan para tayo ay maging maingat at hindi mabiktima
ng carnapping. Number 1 po, huwag pong maging kampante sa pagpaparking. Lagi po itong ipark sa maliwanag at matataong lugar, lalo na po kung gabi. Gamitin po ang mga secure parking lots na may security guard or CCTV. Ayan, gamitin din po ang ating mga anti-theft devices. Maglagay po ng steering wheel lock, alarm system or kill switch. Mag-install din po ng GPS tracker para madaling masubaybayan ang sasakyan kung ito ay mananakaw. At syempre, lalong-lalo na po, huwag pong mag-iiwan ng kahit na anong susi or susi mismo po ng sasakyan sa loob po ng inyong sasakyan. Huwag iwanan ng susi dahil ito po ay pwedeng magamit para agad pong manakaw ang inyong sasakyan. At syempre, huwag din po kayo maglalagay ng kahit na anong sasakyan or huwag na kayo maglalagay ng kahit anong gamit na kung saan magiging makati po sa mata ng ating mga magnanakaw. Pakipag-usap din po sa mga driver at angkas kung may hired driver po kayo, siguraduhin po mapagkakatiwalaan. Huwag din pong ibigay ang susi ng walang pasabi at kung sumasakay po ng taxi or habal-habal, piliin ang mga rehistradong sasakyan. At syempre, maging alerto po sa ating paligid. Bantayan po ang mga sasakyan kapag may kakatok o hindi man o hihingi ng tulong na hindi kilala. Iwasan po ang mga tanod o pulis na hindi naman talaga nakasuot ng uniforme o walang ID. O ibig sabihin natin dyan mga ka-okay, syempre ayaw po nating magamit ang ating uniforme ng mga, 'di ba, ng mga nagpapanggap, 'di ba? Ayan. At syempre, kung ikaw din po ay nabiktima, huwag pong habulin ang carnapper. Mas delikado po ang labanan. Tandaan po ang itsura ng sasakyan or plaka at tumawag agad sa pulis. Agad pong magreklamo sa PNP HPG or Highway Patrol Group at tumawag po sa mga hotline numbers ng inyong kapulisan. Mamaya-maya po ay ibibigay po namin sa inyo yan. At syempre, maganda rin pong ma-report sa LTO kung saan nakarehistro syempre ang ating mga sasakyan ng ganun, nang sa ganun po ay ma-flag yung ating mga Carnap sasakyan. na sasakyan. Another, magbigay naman tayo ng safety tips para ligtas doon sa mga hakbang na pagharap sa mga hit and run. Ayan, meron tayong nakita kasi sa Facebook na post tungkol po sa hit and run. Una-una po, syempre ang tips natin dyan, wag po nating humabo. Wag na po nating piliting humabol. Wag po nating habulin. Habulin, yung mga tumatakas. Mas delikado po na sumugod. Syempre, mas lalo po tayong masasaktan. Lalo na po, kung hindi po tayo sigurado kung may mga dala ba silang armas. Diba? So, wag po nating i-compromise yung ating safety, mga ka-okay. Maganda pong tandaan ng mga detalye, itala po yung kulay, modelo, plaka ng sasakyan at itsura ng driver kung makukuha po, kumuha po ng video o litrato gamit ang cellphone kung kailangan. At kung kaya naman, syempre, yung mga CCTV cameras, maganda pong masecure natin. Maganda din po mga ka-okay, tumawag po tayo agad sa mga kapulisan. I-report po ang insidente sa ating mga PNP, sa mga ating mga police stations. Sana po panawagan ng ating kapulisan. Unahin po sanang i-report sa inyong mga kapulisan, ibigay o tumawag sa ating mga hotline number bago po sa social media. Pakiusap po. Kung meron pong saksi, maganda pong makuha po natin yung contact details ng ating mga witness, yung kanilang pangalan, yung kanilang mga contact number, nang sa ganun po, makuha po natin yung mismong insidente sa kanila at malaking bagay po ito para sa ating pagpa-file ng complaint. Siyempre kung meron po tayong witness, makuha po natin yung kanilang mga statement. At patapos naman po ng insidente, maganda pong ma-document po natin lahat ito. Katulad nga po na nabanggit natin kanina, yung mga pictures, yung larawan. Kung makikita po natin, matatandaan po natin yung mga details ng ating mga details para po sa ating pagpa-file ng complaint. Ayan. Maganda rin po syempre kumonsulta po tayo sa mga doctors, lalo na po kung tayo ay nasaktan, nang sa ganun po ay mabigyan po ng agarang lunas yung mga nangyari po sa atin. Paalala rin po, ang hit and run po ay may parusa hanggang 12 years po na pagkakakulong. Sa ilalim po yan ng ating Article 4136 or ang ating Land Transportation and Traffic Code. Yan po mga ka-okay ang ating safety tips for today. Sana po ay meron po tayong natandaan po ng ating mga ka-okay. Sana po at para po makatulong sa ating mga kababayan.
At para naman po sa anumang katanungan, suggestion, sumbong o impormasyon, maaari po magsadya sa pinakamalapit na barangay at siyempre sa mga police station sa inyong lugar. Kaya naman po narito ang aming mga hotline numbers katulad ng aming nabanggit kanina na talagang kailangan para mas madali po kayong makapagbigay o makapagpaabot sa amin ng sumbong dahil nga po ang sabi ng aming Chief PNP at ginagawa na po namin yan, 3 to 5 minutes respond ang aming pong ginagawa para agad po namin maaksyonan ang inyong mga sumbong. 5 minutes. 5 minutes, ma'am. Yes, ma'am. Narito po ang hotline number ng Olongapo City Cyber Response Team, 0908-590-5564. Ito po ay inyong mapupuntahan sa loob po ng kampo sa Barangay Barreto. Narito naman po ang hotline numbers ng Olongapo City Headquarters, 0998-598-5546. At para naman po sa Mobile Force Company, narito po ang kanilang hotline number, ang 0920-415-4070. Para naman po sa Police Station 1 na nakakasakop po sa Barangay Kalaklan, East Bahak-Bahak at West Bahak-Bahak, narito po ang kanilang hotline number, ang 0998-598-5547. At para naman po sa nakakasakop sa Barangay New Banicain, New Kababae, New Ilalim at West Tapinak, ang Police Station 2 hotline number ay 0998-598-5549. At para naman po sa Police Station 3 na sumasakop sa Barangay Asinan, Pag-asa, New Kalalaki at East Tapinak, ang kanila pong mobile number ay 0998-598-5561. Ang Police Station 4 naman po na sumasakop sa Barangay Old Cabalan at New Cabalan, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5563. Para naman po sa Police Station 5 na sumasakop sa Barangay Santa Rita, Barangay Mabayuhan at Barangay Gordon Heights, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5567. At para naman po sa Police Station 6 na sumasakop sa Barangay Barreto, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5569. Ay, at para naman po sa ating social media account, please like and follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. Paki-follow din po ang ating FB account, Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang mga activities and accomplishment ng inyong kapulisan. Ganon din po, paki-follow po ang DWOKFM Facebook page. Ayan. Siyempre gusto din nating pasalamatan at acknowledge ang tulong at support na ibinibigay sa atin ng ating mga advocacy support group. Siyempre kasama dyan ang Right from the Heart Ministry na pinangungunahan po ni Pastor Erwin Cabalango. Sir, maraming salamat po. Ganon din po ang Peace Community Action Group ng Olongapo headed by Miss Janet Glino. Ma'am, maraming salamat. Ganon din po ang ating Salaang Police Advocacy Group or ang ating SPAG. Ganon din ang ating mga Citizens Crime Watch or CCW at ang ating Community Information Service Support Group or ang CSISG headed by Sir June Legaspi. Ganon din ang Public Assistance for Rescue, Disaster, and Support Service Foundation International Incorporated or ang ating PARDS FII na pinangungunahan po ni Ma'am Mirna Guevara. Ayan, nais din po namin batiin at pasalamatan ang faith-based volunteers tulad na lamang po ni Pastor Reynald Jamao and Pastor Odek Valbuena ng Subic Bay Baptist Church and from Jesus Miracle Crusade Ministry with Brother Boy Caluya. Nais din po namin pasalamatan siyempre ang Project Dorcas ng Women in God's Service or WINGS headed by Miss Annalisa Valbuena. Kasama din po na aming gustong pasalamatan si Pastor Kabalang, yan, na palagi po naming palagi pong tumutulong sa pulisan ng Olongapo City Police Office. At yan pong hatid naming mga mahalagang impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Ayan, bago malapit na tayong magtapos, pero bago yan, meron muna tayong public service announcement mula po sa Philippine Red Cross. This is a public service announcement brought to you by Philippine Red Cross Olongapo City Chapter. Urgent call for AB negative blood donors. A patient is in critical condition and in immediate need of AB negative blood. If you are AB negative or know someone who is, please come forward and help save a life. Contact po ang Olongapo City Chapter at landline number 047-222-2281 or cellphone number 0920-967-2066
or 0995-756-7642. Ulitin po natin ang cellphone number para po kung meron po kayong kakilala or kayo po ay po pwedeng mag-donate ng AB negative, please contact po ang 0920-967-2066 or 0995-756-7642. Pwede rin pong bumisita sa 39 Magsaysay Drive, East Tapinac, Olongapo City. Every drop counts, every second matter. Your help could make all the difference. Ayan, bago po kami tuluyang magtapos, nais ko pong batiin ng isang maligayang kaarawan ng aming kasamahan, Police Executive Master Sergeant Jenny Maristela. Happy birthday po! Kasama rin po sa aming nais batiin ng kanyang kaarawan, si Police Master Sergeant Sheila J. Ramos. Ayan, happy birthday! At nais ko na rin batiin ng advance happy birthday yung aking pamangkin sa Sabado, June 14, si John Andrea Parentela. Ayan, isang magandang at maligayang kaarawan sa iyo. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Lagi pong tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin po ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong pulis gapo, Police Master Sergeant Reynald D. Parentela. Muli po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, sa ngalan po ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Siyempre sa ating Station Manager, Ma'am Amelia J. Gordon, kasama po sina DJ Claire at DJ Nico, Sir Andrew and Sir Mel. Salamat po sa inyong oras at siyempre sa laging pagtugon sa Olongapo City Police Office. At syempre kami rin po ay nagpapasalamat sa ating viewers and listeners na wala pong sawang sumusuporta sa atin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po muli tayo sa susunod na linggo upang makinig sa ating mga programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang yan sa Balitang Pulis Gapo. DWOK FM, ito ang radyo ko.